myself. Ganun po yung sinabi niya. So I have a few questions po, Saa. First is, what is the protocol for serving a transfer order? Ano po ba yung protocol natin? Ano po yung procedures natin? And sino po yung nagsaserve ng transfer order, Mr. Chair? The Chair would like to recognize the Sergeant at Arms, Napoleon Taas. Thank you very much, Mr. Chairman. Ang protocol po natin is actually ang mga nakuha kong mga question is ano yung oras? Meron po bang tinakdang oras para i-implement po yung ano? Andun po yung mga nakuha ko na nakarating sa akin ng mga text na questioning yung protocol. At ang sinabi ko nga po is wala hong specific na protocol as to the time. Ang practice po natin for the past 2 years that I've been Sergeant at Arms, every time po na merong order ang komite, ay mabilis po nating pinatutupad. Of course, consistent po doon sa kumpleto yung aming logistics. Diyan po yung tao at ready po yung lugar na paglalagyan. So yun lang po yung protocol na aming pinatutupad. Yun naman pong kung gaano karaming tao, common sense naman po yun. Ang mahigpit lang po nating sinisiguro ay yung safety and security nung detainee. From the time we serve until the time we effectively transferred her or them to the destination. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may Yes, ask Congresswoman po, Nika. sino po yung bumuo ng grupo na pumasok po doon sa kwarto para po i-serve yung transfer order? Ano po yung composition ng grupo? Maraming salamat po. I hope maintindihan po ng komite, Mr. Chairman, na Please continue. spread too thinly na po ang LSB dahil nga po sa presensya ng ating pangalawang Pangulo. So, minabuti ko pong ako mismo ang nag-set up po nung mga teams na mag-i-implement po nung transfer order. So, basically, lahat po nung hindi naka-deploy sa ating mga gates, lahat po yun ay na-deploy. Ako ho ang nagbuo nung team na 5 lang po ang miyembro ng team na yon na magse-serve. Meron po tayong team na in charge ng convoy. Meron po tayong team na in charge ng crowd control kung sakali nga pong magkakaroon ng komosyon. At meron din po tayong team ng magsisecure dun sa magdadala na lugar na nagko-communicate directly. Na nakuha naman po natin yung sagot na meron nung available na detention facility doon sa women's correctional. So ako po, ma'am, ang personal na nag-set up at nag-identify kung sino yung magpo-form nung magse-serve nung transfer order. Madam, Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may ask the Yes. follow-up question. Third, Congresswoman Mika. Ilang tao po yung pumasok doon po sa kwarto? Ilan po yung pumunta doon sa detention room para po i-serve yung transfer order, Mr. Chair? Mr. Chairman, Please continue. if I may. Maganda po at yung committee po ay sa pinangalagaan din at tinulungan ng ating Sergeant at Arms at siniguro na dokumentado yung amin pong pag-serve. At meron po kaming, aside from yung existing natin na CCTV, meron po kaming backup na videographer para nga po ipakita talaga kung ano mangyari. At kung makikita nyo po, our CCTV and the videos will bear us out na 4 lang ho yung taong pumasok at 3 ang babae at nasa likod ho yung isang abogado na lalaki. So 4 lamang po. And if you will, andyan po si ating COMSEC if they want to look at the video. Please present the video, Comsec. May Mr. volume Chair, po ba? Opo. May volume? May audio po ba sa yung... Wala pong audio, ma'am, ang ating CCTV. Mr. please Chair, proceed. isa lang po ba yung footage? Meron pa po bang gustong ipakita sa SAA? Meron pa po bang Ilang subsequent video footages po yan? Ito po nakita nyo ngayon, Mr. Chairman,
is galing po sa ating CCTV. Meron pa po tayong pumasok sa loob na at makikita nga po doon na kausap na nung nag-serve na 3 babae, si Attorney Lopez. So, meron pa po kung Please. available, Mr. Chairman. Your Honor, we're just having difficulty with the audio. Mr. Chair, if the Congresswoman COMSEC would Swansing. be able to replay the videos with the audio, that might be critical to the discussion, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we're already doing something about the technical difficulty, Your Honor. There is an audio. Mr. Chair, before I proceed, any more videos po, Saa? Or can we proceed with the As far as questioning? wala na pong ibang pumasok, ibang pagkakataon na pumasok po yung doon sa loob ng opisina ni Attorney Lopez. Nakita nyo, pinakamarami na ho yung Detention mas madalas, center. 3, Mr. Chairman. Detention center, not office. Opo. Mr. Chair, if I may, tama po ba yung nakita ko? So, nung pumasok po, nakita natin napakakalmado. Kasi po, ang description po ni Attorney Lopez, ni Yusek Zulaika, doon po sa kanyang press con, ganun yung motion niya when she was talking about how they knocked. So mukha pong kitang-kita dun sa pinakaunang video, napaka-gentle nga po nung pag-knock nung LSB personnel. So siguro po, yun po yung una. Second po, in terms of using the word barge, that did not seem to me like barging in. Kasi po, nung binuksan po yung pinto, konti-konti pa nga pong sumilip yung pong LSB personnel, Mr. Chair. The third thing that I spotted po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang it seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Pang-apat po na gusto kong i-highlight doon sa video, kung bibilangin ko po, Mr. Chair, and I'd like to request for SAA's confirmation on this, there seem to be 4 people. The lady in green, which seemed to me, siya po yung may hawak nung transfer order. The lady in the green jacket. Pangalawa po ay yung uniformed personnel na babae. Pangatlo po, parang may lalaki po doon sa bandang kanan. Ayan po, napapasok din po. At yung pang-apat po ay yung cameraman. So siguro po walang punto na humigit po sa 4 na tao yung nasa sa loob ng kwarto. So siguro po, Mr. Chair, iyan po napakakalmado po nung sitwasyon. Parang wala naman pong altercation, walang confrontational conversations whatsoever. So yun lang po siguro, Mr. Chair. Just wanted to highlight that, na mukhang wala pong barging in, wala pong confrontation na naganap, Mr. Chair. And I would like to ask Saa kung tama po ba yung read ko in terms of the situation, Mr. Chair. Saa? Mr. Ay, Chairman, before you answer that, Saa, may I know, saan po yung switch ng ilaw? Nasa loob o nasa labas? Mr. Chairman, ito pong ating detention room is nasa loob po. Even yung aircon, sila po yung may control dun sa loob. Okay, please continue, Saa. Mr. Chairman, thank you very much, Mr. Chairman, Madam Chair. Tama po yun. Dahil kung hindi ho maayos at mahinahon yung pag-deliver ng order, is kasalanan ko po. Dahil ako po yung nag-brief every step of the way kung ano ho yung mangyayari. Kung pumayag nga siya na makarating, magpadala sa detention center, maayos din ho mangyayari sana yon. So, tama po yun. Wala na hong sumunod na insidente na nag-serve at dumami yung mga tao. In fact, yung second time po na sinubukan naming i-serve
yung transfer order is nasa labas na po ng bintana at hindi na kami pinapasok. Pero still, binasahan pa rin ho natin at ayaw pa rin ho nilang sumunod. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Yes. Before you continue, hindi ka pa pala nakakapag-oath. Tsaka si SecGen. May I request the SecGen, the SAA, as well as all other resource person to please take your oath before the COMSEC. COMSEC. Your Honors, we invite all the new attendees and those who will be May giving I- their... Ano, Where is the SecGen? One minute suspension is declared by Chair. Committee hearing resumes. COMSEC, please administer the oath. May I please invite the new resource persons and those who will wish to give their testimony later on in the hearing to please stand. Even those in the audience area. None. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? I do. The oath has been administered, Your Honors. Thank you. SecGen, do you confirm all the statements that you said a while ago? SecGen, What? do you confirm all the statements that you manifested a while ago? Yes, Mr. Chairman. Thank you. SAA, do you confirm all the Yes. statements? Yes, that Mr. you- Chairman, everything that I said a while ago, I Okay. confirm. So please continue, Congresswoman Swansing. Thank you very much, Mr. Chair. Moving on, Mr. Chair, but on a similar note, all throughout the press con po, meron silang inuulit-ulit din na term na natatakot kami na anytime pwedeng i-break down yung pinto. So anytime they can barge in and break down the door. They kept on saying that all throughout the press conference, Mr. Chair, throughout the span of probably 2.5 hours, Mr. Chair. So siguro, Mr. Chair, para maintindihan siguro natin yun, pwede ko po ba tanungin kay SAA, ano po ba yung configuration nung pinto o nung lock doon po sa detention room? Kailangan nyo po ba, kasi po ang naisip ko kung normal siyang pinto, hindi nyo kailangang i-break down yung pinto, pwede nyo siyang buksan ng susi galing po sa labas. So, yun po, Mr. Chair, gusto ko lang po sanang linawin yun mula po kay Sergeant at Arms po natin. SAA, Mr. Chairman, if I may, please In the- continue, SAA. in the same manner na nakita niyo po lahat ng switches, ng aircon, ng nasa loob. So makikita niyo po na hindi ito yung detention center in the full sense of the word. So kaya po yung sabing gigibayin, hindi po kailangan dahil nabubuksan naman yung pintuan ng maayos. Hindi lang po siya nabuksan nung pangalawang beses nung apparently may mga nakaharang na ho kaya hindi kami makapasok kahit na na-unlock namin yung pintuan. So wala po akong makita. Besides, yung sinasabi po natin siguro kung meron nun, assuming na totoo po yung sinasabi ni Attorney Lopez na natakot siya, maaari po magsimula yun nung second night na. And ako po ay nagtataka kung bakit siya magkakaroon ng ganong pakiramdam na nung unang gabi po niya hanggang the following morning, I made sure, even with their protocol officer of the Office of the Vice President, even with the security of the Office of the Vice President, na makita ho na maayos yung ating pag-handle at safe po yung ating detainee. So, in fact, nung maghapon ho na yun, wala ho tayong narinig na reklamo o problema. Nag-umpisa lamang po yun perhaps nung implement ho namin nung second night yung transfer order. Mr. Chairman. Congresswoman Chair. Swansing. Mr. Chair, siguro po, kung titignan po natin doon sa
timeline noong press con at saka nung pagtawag nila ng medical emergency, parang meron po kasing parang 2-hour gap. So siguro, Mr. Chair, tanungin ko lang po, ano po ba ang nangyayari doon po sa labas ng kwarto? May commotion po ba? Wala po ba masyadong tao doon? Sino po yung nasa labas noong kwarto? Doon po, nung mga panahon po yon, Mr. Chair. Mr. Chairman, Please continue, SAA. I believe, again, the video will bear us out. As per our policy po, wala naman nung kailangan na nakatayo na security rin sa may pintuan kung pag ho nakalak. So wala ho akong nakikita magiging dahilan para maging panggagalingan ng takot ng mga nasa loob. Wala po tayong tao na nandun. At tinayagan ho natin sila na puro tao ho ng OVP ang nakalapit. Noon nga pong nakakarinig tayo ng, although hindi pa natin confirm nung umpisa, na nahihirapan daw huminga si Atty. Lopez. So ang mga tao ho doon, tao ho ng OVP at hindi po yung security natin. So, Mr. Chair, kung sa buong oras po na yon, puro mga tao lang na OVP yung nasa labas, wala naman po sigurong dahilan. Ako po ay mag-agree kay Saa. Wala naman po sigurong dahilan para matakot sila na papasukin sila ng mga sarili nilang tao doon po sa loob ng kwarto. So, Mr. Chair, I was informed by the COMSEC, the video is now ready with the audio. COMSEC? Ay po, ma'am. Good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Si ma'am po. Kailangan pa ni ma'am mag-robe or what? Pakilakas po yung volume. Mr. Chair, may narinig yata ako, very faint yung audio. Pero tama po ba, may narinig ako na gusto niyo po bang magsuot ng robe niyo or what? Yun po yata yung, tapos mukha naman pong napakamalumanay nung boses. Pero para po, in the interest of time, Mr. Chair, sige po. Po, ma'am. Good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Si ma'am po. Kailangan pa ni ma'am mag-robe or what? Ma'am, good evening po. Yun, Mr. Chair. So, yun po, mukhang kita naman po to verify the manifestations of our Sergeant at Arms a while ago, very kalmado, napakakalmado po nung sitwasyon. Nagtanong pa nga po si ma'am, baka po gusto niyong mag-robe. So, ibig sabihin po, iniisip pa po nung nag-deliver ng order, yung sitwasyon ba, kung kailangan niya magtakip, kung nakapajamas nga po talaga siya, Mr. Chair. So, thank you, COMSEC, for bringing that up. Mr. Chair, siguro po, nakita ko po dun sa isang video, parang yung pangalawa po yata, nung pumasok na sila sa loob, nandun po yata yung pag-surrender nung cellphone. Kasi naalala ko po, yun po yung isa sa mga naging issue ko, no? Dito po sa sitwasyon na yun, ninakaw daw, forcibly taken yung kanilang mga cellphone. Kaya, Mr. Chair, if I may quickly request the COMSEC to please play that second video, yung pumasok po sa kwarto tapos tinurn over po yung cellphone. COMSEC? Kung hindi naman po, Mr. Chair, kung matatagal... Ayan po, sige po.
May volume po yun. Sige lang po, Mr. Chair. I think we don't need to hear it naman po. Yung mismo gesture po siguro would be sufficient to, for me to jump off from. Kahit po wala na audio, pwede po bang i-play na po natin? Kahit wala na pong audio, pakituloy lang po yung play. Dito po, Mr. Chair, siguro ang napansin ko po, dalawa po yung cellphone dito. Assuming po, yung isa po kay Yusek Lopez, siguro po yung isa, dun po sa staff. Pero yun nga po, inabot po ni Yusek Lopez doon po sa personnel, tapos inabot niya pa doon sa staff para i-off or kung ano man. So siguro po dito rin po makikita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. And Mr. Chair, mayroon lang interesting sa akin. Pinanood ko po kasi ulit yung press conference. Parang 3 beses po na nakita ko na meron pa ring cellphone yung staff. So siguro po 3 lang po to, Mr. Chair, mabilis lang to, 8 seconds lang po yung ibang mga footage. Kung pwede po nating mapakita 3 times during the press con na may cellphone po yung staff na nasa loob. While we're pulling that up, Mr. Chair, mismong si Yusek Lopez ang nagsabi doon po sa press conference niya, ang sabi niya, they demanded to get our phone. We don't have a phone. That's why we're calling from this laptop, like the Viber. We're calling the lawyer from here. I don't have a phone to contact anyone. Siguro po lahat naman tayo alam na kapag may Viber ka, may contact ka sa labas. It's as good as having your phone with you. Kasi nandun na rin naman na po yung Viber, yung contacts mo. So, siguro po hindi po totoo na wala silang abilidad na kumontak sa labas. At saka siguro, Mr. Chair, the fact that they were able to stage a full-blown press conference all throughout that time, ibig sabihin po, wala silang restrictions in terms of communicating outside. So siguro po, Mr. Chair, pakita lang po natin very quickly. Yung sa press con po, Ay po, not this one po, evening. Comsec. Ayan. Not Pwede this po one. tayo bukas ng ilaw? Yung 3 po na nandun sa press briefing. Ayan, nandito po siya. And I also have a private lawyer. I think he arrived na. He's also outside. Ma'am, to clarify po ma'am, nandyan po si Vice President ma'am, no? Nandyan po sa tabi ninyo si Vice President. Hindi po ito. Sige po, Mr. Chair. Due to technical difficulties, Mr. Chair, I wouldn't want to delay the hearing any further. Pero I was able to get 3 screen recordings, Mr. Chair, of 3 instances during the hearing na may cellphone po na hawak yung staff na kasama po nila sa kwarto. Kaya yun lang, Mr. Chair. Siguro in terms of the cellphone issue, I hope this puts this to rest, Mr. Chair. They seem to have access to
devices, either laptops or cellphones. Siguro po bukod dun sa dalawa na tinurn over nila, meron pa silang ibang cellphone. At saka, Mr. Chair, baka pwede ko po tanungin kay Saa, nung nagkaroon po ba ng medical emergency, kasi nakita ko po na may isang video po na medyo nagagalit po ang ating Vice Presidente na ibalik niyo yung cellphone na ninakaw niyo. Binalik po ba noong personnel natin yung mga cellphone, Mr. Chair? Your Honor, that's Yes, actually, nagtataka ho ako. Nasa taas ho ako ng second floor ng LSB, observing ho yung nangyayari sa baba. At narinig ko ho yung nagnanakaw. Kaya ho, nanakaw yung cellphone. Ako ay natataka kung paano nanakaw dahil kasama ho sa planning namin yon. Tinanggal lang sa possession nila at itilagay din sa lamesa. Andun, naiwan ho dun sa loob ng selda yung cellphone. So, hindi po nawala yung, wala pong nakuha na cellphone, wala pong nawawalang cellphone. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may move to a different topic altogether, Mr. Chair. Mr. Chair, another allegation that they keep on throwing is the denial of a counsel of their choice. So, siguro po, Mr. Chair, gusto ko lang pong linawin. Kasi po, doon po sa timeline, doon po sa report ni Saa sa atin, dumating daw po yung abogado nila ng 12:25 ng madaling araw. Sa press con din naman po, mismo si Yusek Lopez ang nagsabi na bukod daw po sa kay Vice President na lawyer niya, na tumayong lawyer niya na nasa loob ng kwarto, meron din daw po siyang private lawyer sa labas. So, doon po, base po doon, parang wala naman pong ganon na denial ng counsel of their choice. So, siguro, Mr. Chair, if we may ask the SAA, was there any attempt on the part of the LSB, of our security in the House, to prevent their lawyers from coming in? Chairman, if I may. Yes, Saa. That will be the last thing in our mind, Mr. Chairman, not to allow the council if it's being requested. Please take note that we implemented the serving of the transfer order at 11:35 in the evening. In about, give or take perhaps a few minutes, that they have to call their lawyer and eventually the lawyer to travel and enter the Batasan, even if he's nearby. I think the time that he finally arrived at 10:25 is consistent with the timing. The lawyer, again, our video will bear us out that we allowed the attorney Lito go at 12:25, I'm sorry, Mr. Chairman, access to his client. So, Mr. Chair, dalawa po yung naging abogado ni Yusek Lopez nung gabi na yon. Tama po ba? That's correct, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, just one last issue to cover before I end my questioning. Yung issue po ng medical access at saka yung ambulansya po. Kasi isa po sa mga sinasabi nila na parang naghihinalo na daw yung tao, nagsastruggle na, higit 2 oras daw pinaghintay ko, no? Bago po bigyan ng ambulansya, bago bigyan ng access sa doktor. So siguro, Mr. Chair, in the press conference, they kept on flashing that little thumbnail wherein there was an ambulance waiting outside of our south gate. And allegedly, they were saying that the house was refusing entry. So siguro, Mr. Chair, siguro yung isa ko lang na napansin doon, medyo nakakalito lang kasi nandun na yung ambulansya, pero si Yusek Lopez nagpe-press con. So parang kung merong immediate medical emergency, siguro she wouldn't be in the state to actually conduct a press conference. So siguro, Mr. Chair, I would like to ask Saa, ano po ba yung ambulansya na dumating ng alauna ng madaling araw habang nagpe-press con po si Yusek Lopez? Saa. Mr. Chairman, Your Honor, ambulansya po ng Diliman doctors yung dumating. And wala naman ho sanang problemang makapasok yon. First, kung talaga hong confirmed na merong medical emergency. But then again, vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General, yung access po nun. Hindi pa po namin alam dahil wala ho tayong tao doon sa
kwarto ni Atty. Lopez kung talagang legit yung nararamdaman, yung reklamo. So, in touch naman ho tayo through the protocol officers. At nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency at hinintay po ho natin yung approval ni SecGen sa entry nung ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko. Yung doktor po ang pinapasok natin, yung doktor na nasa loob ng ambulansya para ho ma-check si Atty. Lopez. And at the same time, we requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya, which I know is about 15 to 20 minutes. Bakit po ma'am yung ambulansya ng Philippine National Police? Kailangan po siyang ilabas, I'm sure, kung talaga ho merong medical emergency. And pagka ho ambulansya ng Philippine National Police, wala na hong problema ang Sergeant at Arms na i-secure pa yung motorcade. Dahil wala na po akong tao ma'am na kaya ko pang mag-secure doon sa may sakit na paghatid sa kanya sa ospital. Yun lang po yung dahilan. At nakita niyo naman po, mukhang tama naman po yung mga naging desisyon namin at wala naman pong malubhang nangyari kay Atty. Lopez. So, Mr. Chair, base po sa sinasabi ni SAA, tumawag sila ng ambulansya ng 1:00 ng madaling araw kahit walang medical emergency. So, ano po yun? Nakaabang lang? Siguro yun po yung tanong ko na is it for, ano po ba, appearances? Yun po siguro, ano po yung dahilan kung bakit sa tumawag ng 1:00 ng madaling araw? Dahil po, base po sa report ni SAA at ni SecGen, mga 2:30 pasado, 2:30 na po ng madaling araw, nung nagkaroon ng tunay na request para po, dahil meron na daw pong sinasabing medical emergency. At sinasabi nga din po ni SAA na nung nagkaroon na ng tunay na medical emergency at nag-request po sila ng ambulansya, within 15 to 20 minutes po, dumating po yung ambulansya. So, Mr. Chair, just wanted to ask SAA and SecGen. So wala pong kahit anong level na nag-deny o nag-delay po tayo ng medical treatment kay Yusek Lopez. Wala po, kaya nga ako yung pinakahuling order ko po ay ilipat talaga sa veterans. Kasi po St. Luke's is a private hospital, sa veterans sa government facility. So medyo may link tayo with them, no? Kung ano man sabihin ng mga doktor doon, at least from the government point of view. Kaya po finally, in-order ko na nung tanghali, ilipat na siya from St. Luke's para makita talaga natin yung real medical condition niya. Mr. Chair, siguro po, tanong ko lang po kay SecGen, sa kahabaan po ng panahon na nandun siya sa detention facility, were there any measures on the part of the House to ensure her medical well-being? Meron po bang check-ups from time to time? Kasi sinasabi niya po ng press conference, they know I'm sick, they know I'm sick. So siguro po, tanongin lang po natin doon po sa 3 araw bago po nangyari yung insidente na to, meron po ba tayong pinapadala ng mga doktor? Pinapa-check up po ba natin si Yusek Lopez? Mr. Chairman, in fact, hindi po tayo nagkulang doon. No? May medical team naka-standby doon. Morning, noontime, and afternoon, late afternoon, mine-measure yung vitals niya. But there was a point in time, ayaw niya nang magpa-measure. Gusto niya daw, doktor niya. So, yun po yung naging problema natin eh. Pero as far as we're concerned, hindi po tayo nagkulang. Pirming nandun po may medical team, minomonitor yun. And this applies to all detainees, hindi lang po sa kanya. Lahat po ng detainees dito sa custodial center, meron pong medical team, mini-measure yung vitals nila. Blood pressure, yung heartbeat, mga ganyan. Yung mga simple test lang po. Kaya lang, pag meron pong kondisyon na hindi ma-measure nung equipment natin at nung doktor, nire-recommend po nung medical team na dalhin sa ospital
for further test. Yan na po nangyari kay Attorney Lopez, no? Since ayaw niya magpatingin dito sa mga doktor dito, at yun nga, hinimatay, nagsuka nung madaling araw, doon na po dinala natin sa hospital. Tapos by noon time, I decided doon sa veterans para mas confident tayo doon sa mga findings kaysa doon sa St. Luke's. Thank you very much, Mr. Chair. Those are all of my questions po. Sana po malinaw po sa talakayan po natin ngayong umaga na malinaw at kalmado po yung pag-serve ng transfer order. Wala pong barging in na naganap, wala pong komosyon, wala pong pagnakaw ng cellphone na naganap, wala pong pagpipigil ng access sa abogado, wala pong wala pong attempts na i-break down yung pinto, nabigyan po siya ng access sa medical personnel at medical services sa kahabaan ng kanya pong pamamalagi sa ating detention facility, Mr. Chair. Siguro po napakabigat po kasi nung paratang na ibinato ni Yusek Lopez na naramdaman niya po na parang may pagbabanta sa kanyang buhay. Hinaras siya, trineten po siya. So sana po, Mr. Chair, sa pamamagitan po ng ating talakayan ngayong umaga, naging malinaw po, na trinato po ng mabuti ng ating LSB, ng mga tao dito po sa House of Representatives, si Yusek Zulaika Lopez, sa kanya pong pamamalagi dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Mr. Chair. Mr. Chair, Swansing. The Honorable Kong Hoon is recognized. dalawang katanungan lang po, Mr. Chair. Sergeant at Arms, Osaa. Mr. Chairman, pwede ko po bang i-direct sa aking katanungan sa Osaa? Please continue. Sa ating Sergeant at Arms, napanood po natin yung mga statement na binitawan po ng ating Vice President, pati po ni Attorney Lopez. At nakita po natin yung kaibahan ng istorya. Tingin po ba ninyo, Osaa, merong deliberate o pananadya na intensyon na baguhin ang istorya kung ano talaga ang nangyari nung gabi na yon para makakuha ng simpatya at pagmukaing masama ang komite at ang Kongreso? Mr. Chairman. Yes, you're recognized. Mr. Chairman, Your Honor, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ipagpaumanin niyo po at hindi ko ho napanood kahit na andin doon sa mga video na sinasabi ninyo na taliwas doon sa nangyari talaga ang sinasabi ng pangalawang Pangulo. Subalit, yun nga ho yung siniguro ng komite at saka ho namin na kaya namin protektahan at kaya namin patunayan yung totoong pangyayari para nga po hindi kami masabihan na iba yung galaw namin dan dun sa sinasabi nila nangyari. So we have all the video, we have all the proof, Mr. Chairman, to show na hindi po wala pong violation na nangyari doon sa buong period na yun. So, hindi po totoo na nananganib ang buhay ni Attorney Zulaika na may sinasabing may attempted homicide sa kanyang buhay na nangyari noong panahon na siya ay nakadetine dito sa Kongreso? Mr. Chairman, kung meron man hong mga nganib ang buhay noon, miski po tayo ngayon na nandito, responsibilidad po ng Sergeant at Arms yung mga mangyayari na ganun. So, nung mga oras na yon, I am on top of the situation. Sinisiguro ko pong walang mangyayari kahit na sino sa ating mga detainee, maging na rin sa ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po, Chairman. Thank you.